On Christ, the solid ground I stand. Everything is, all other else is sinking sand. This is the same with the uh, theme that we have today. Pareho po ito doon sa ating pong tema na ating pong pag-aaralan sa umagang ito, ang ating pagsamba. At nung pong ang Pilipinas ay hindi pa Christianized, ay tayo po noon ay sakop ng mga pagano. Tayo po noon ay namumuhay bilang mga pagano, yung ating mga ninuno. At ang mga ninuno po ng Pilipino ay naniniwala sa mga maraming Diyos. At ang mga Diyos po na ito ay mga espiritu na nangangalaga po sa mga bukid, sa mga bundok, sa mga puno, naninirahan sa puno, sa kagubatan, at kahit sa bahay. So mayroon pong mga spirits. At ang tawag po sa mga spirits na yan minsan ay apo, no? Apo. Kaya po minsan pagka po umuwi tayong probinsya, baka ka maapo. Kasi ito'y galing sa lumang paniniwala ng mga Pilipino na may mga espiritu sa ating paligid na nagbabantay o nangangalaga sa mga kalikasan at sa anumang mga bagay na nasa ating paligid. At naniniwala din po ang mga Pilipino bago po dumating ang Kristyanismo sa mga mystical creatures o yung mga katang-isip ng mga nilalang gaya ng duwende, tikbalang, kapre, at iba pa. At gayon din, naniniwala po ang mga Pilipino sa mga mystical na tao, babae at lalaki, o yung mga katang-isip na tao na malalakas, gaya ni Bernardo Carpio at saka si Mariang Makiling. So ito'y ating mga paniniwala sa ating kultura bago dumating ang Kristyanismo. Yung mystical na mga nilalang na ito ay siyang gumugwardya o nagbabantay sa mga ilog, gaya po ng aking sinabi, sa mga bukid, puno, gubat. Pero ang pinaka-supreme God o pinakamataas nating Diyos ay wala pong iba kundi si Bathala. Kaya nga po doon galing ang salitang bahala na ng mga Pilipino. Nang ibig sabihin, bahala na. Si Bathala na. No? Ang bahala. So bahala na, Bathala na. At si Bathala ang lumikha ayon sa mga Pilipino na mga ninuno natin ng lupa at ng tao. At siya ang pinakamakapangyarihan sa iba pang mga espiritu at sa ibang mga Diyos. At ng unang panahon, gaya ng mga Ifugao, yung mga tao sa Ifugao, ay mayroon pong regular na handog at panalangin ang mga katutubo nating mga ninuno para po i-offer sa mga Diyos-Diyosan o sa mga espiritong ito. Kaya po doon sa Ifugao, sa banda pong Rice Terraces, ay mayroon po doong tinatawag na pinikpikan. Yung manok ay pinipikpik o tawag dito, tinatapik o pinarurusahan ng stick, no? Para siya mamatay, unti-unting pinapatay dahil yun ay alay doon sa Diyos doon, sa Espiritu doon, na maaaring nasaktan kaya hindi umuulan, kaya ang mga bukid ay tuyo ay dahil nasaktan. Kaya kailangan siyang i-appease o kailangan siyang pawiin ang galit. At nananalangin. At sila po ay may ritual na sila po ay sumasayaw sa nakapalibot at sumasayaw paikot sa apoy at nagtsa-chant. Yun po yun. Yun po ay kanilang pagsamba sa espiritong ito. At sa atin po noon, kahit na wala pa ang Kristyanismo, ay mayroon na pong mga imahe. Nangyari sa kahoy,
na kumakatawan sa mga espiritu ng mga ninuno. At ang problema, walang distinction o pagkakaiba sa isip ng Pilipino doon sa larawan at doon sa mismong sa espiritu, iisa sila. So kaya sinasamba yung larawan, yung isang likha na sining sa kahoy. At yung paniniwala natin ng mga una nating mga magulang ay pagkatapos mamatay, parurusahan ka kung ikaw ay may nagawang maraming masama at pagkaunti ang masamang nagawa mo, ay gagantimpalaan ka para sa iyo namang mabubuti ring gawa. Kaya nakadepende yung ating pupuntahan sa kabilang buhay sa ating pag-uugali habang tayo nabubuhay sa mundo. Sino man na mayroong kapangyarihan na supernatural gaya ng mga mambabarang, ito po yung mga mga paniniwala na mayroong mga manggagaway, mayroong mangkukulam, mayroong mga manggagamot, mga babaylan. Ito yung mga tao na nung unang panahon ay kinatatakutan yung mga Pilipino. Kaya nga kahit ang mga datu, kahit ang mga parang pareho din doon sa Korean novela, di ba? Mayroong mga babae na babaylan na maging ang hari ay sumasangguni doon. Kasi nakakausap nila di umano yung mga espiritu na nakakapagsabi sa kanila ng destiny, ng mga kaganapan sa hinaharap doon sa kaharian. Kaya sila ay makapangyarihan. At maging noong unang panahon ay may gano'n din sa Pilipinas. So ang bawat village ay may mga shamans, yung mga manghula, mayroong mga manggagamot, may mga ministro o parang pari na siyang nagli-lead sa ating mga ninuno sa pagsamba sa espiritu. Sila yung mga parang pari na siyang nagtuturo kung paano ang gagawin, paano ang paghahandog kay ganito. Mayroong tawag ang mga taga-Ifugao, mga Igorot do'n sa Diyos-Diyosa nila. Nagtanong ako minsan, sa isa nating member na taga roon, pero nalimutan ko na ang pangalan kasi parang tunog na strange ang sounds. At yun ang kanilang sinasamba, yun ang kanilang pini-please. At yung pong mga shamans, yung mga mangkukulam, mga manggagaway o yung mga babaylan o manghuhula, ay nag-gain sila ng renown o sumikat sila dahil sa kanilang abilidad na maka-develop ng mga anting-anting, yung mga panggayuma, na ginagarantiya di umano yung tao na may taglay na iyon, na isang piraso ng kahoy o isang piraso o isang uri ng halaman na tinimpla o isang potion o isang inumin na tinimpla nitoong babaylan o manggagaway para ang tao ay maproteksyonan. Minsan ay parang paa ng musang na yon ay nakakwintas para ikaw ay parang musang sa bilis. So mayroon naman na tinatawag na yung pag ikaw ay pinatay, hindi ka agad mamamatay, hindi ka tatablan. O hindi ka tatablan o kung ikaw man ay tablan, hindi ka agad mamamatay. Yung mga tinatawag nating anting-anting. Mayroon namang gumagawa ng gayuma o para magustuhan ng isang babae o lalaki na walang gusto sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay lumalapit sa mga taong ito. Yan ang ating paniniwala. Then, in 1565, dumating ang mga Kastila. Dumating ang mga Kristiyano na Romano Katoliko mula sa Spain at inintroduce ang Kristyanismo sa Pilipinas. So ito po ang nadatnan nilang paniniwala ng mga Pilipino. Pero ang ginawa nila ay inadapt nila ito o kanila po itong hindi inalis bagkus ay kanilang inihalo sa sistema ng pananampalataya ng Kristyanismo na galing sa Roma. Kaya po ang nangyari po ay synthesis o sa ibang salita ay syncretism o pagko-combine ng iba't ibang paniniwala
ng bagong pananaw o pananampalataya dito sa luma o dinatnang pananampalataya ng isang grupo ng tao. Matagal pa bago dumating ang Kristyanismo noong 1350 ay nauna na ang Islam sa bandang Mindanao. Ang Islam po o Muslim religion ay nanggaling sa Indonesia at dinala sa Pilipinas. Kaya po bago po dumating ang mga Espanyol, in 16th century, ang Islam po ay established na sa Mindanao. And that's the reason why hindi nila nakuha ang Mindanao. They fought for their religion. They fought for their culture. They fought for their leadership in their communities. Hindi napatalo sila Lapu-Lapu. Kaya po pumunta sila rito sa Manila. At madali po silang tinanggap dito ni Dato Puti. Si Dato Puti po ay taga-Tondo. Dahil doon ay inassimilate nila ang kultura ng mga Pilipino at ng kanilang religion na dinala sa Pilipinas at ito ang resulta sa atin ngayon. Sa ibang bansa, wala pong babaylan. Sa ibang bansa, wala pong mga manananggal. Wala po silang, rather, silang tikbalang, walang duwende, walang tiyanak. Pero meron tayo. Bakit? Kahit ang religion din doon ay Roman Catholicism, kasi pagdating ng Roman Catholic Church sa US, wala namang ganon. So wala silang inassimilate na ganong paniniwala. Kaya po, kung tayo po ay lumuluhod sa isang santo, siya yung espiritu ng ating mga ninuno na dating nangangalaga sa mga ilog. Sino siya? Si San Juan. Pinalitan lang nila ng pangalan, nilagyan nila ng pangalan yung espiritu na yon at ginawa nila ng hitsura. At ginamit ang pangalan na galing sa Biblia na may kaugnayan doon sa tubig. Dahil si Juan Bautista nga naman ang nagbabautismo sa ilog. Kaya siya yung espiritu na yon na inyong sinasamba noon, na inyong niluluhuran pagka kayo ay maninisid sa ilog. Sa dagat, meron ding espiritu. Bago ang mga Pilipino lumusong sa dagat, sila po'y nananalangin, nagchat-chat, at humihingi ng proteksyon. Pero hindi na sila na yun. Kung sino yung espiritu na yon, ito si Saint Christopher. Siya ang inyong sinasabing nag-iingat sa dagat. Saint Christopher Columbus. Sa madaling salita, ay dinala dito ng mga Kastila ang relihiyong Kristyanismo, pero patuloy pa rin tayong pagano. Kaya po ang paganismo ay nasa kaibuturan ng Kristyanismo sa Pilipinas. Kumbaga, hindi nawawala yung paniniwala sa swerte, sa malas. Kaya ang dahilan kung bakit may swerte at malas, dahil sa paniniwala sa tadhana ni Bathala na hindi natin kilalang Diyos ng mga Pilipino. At dahil doon ay we are a syncretic religion in the Philippines. Then noong mga 1900s, prior to 1900s, the Americans went to the Philippines and distributed the Bible. And the first missionaries are the Methodists, the Protestants. At sila po ang unang nag-introduce ng Christianity, na biblical Christianity sa Philippines. Kaya pag ang isang tao nakakilala sa Panginoon Jesucristo through the teaching of the Scriptures, hindi maiiwasan na mabanggit yung mga maling paniniwala. And this is what Apostle Paul was also driving out or reiterating with the Colossian believers. So hindi niya kilala mismo, he did not see them face to face yet, pero sabi ni Pablo, naririnig ko kung ano kayo nakikipag-ugnayan sa mga mananampalataya at nababalita ang inyong katapatan sa pananampalataya. Pero sabi ni Pablo, mag-ingat kayo dahil marami sa paligid
na mga pilosopiya na pilit na pumapasok sa inyong katuruan at pinipilit na sirain yung aming itinanim na ebanghelyo, na mensahe na tanging si Kristo. And this is the reason why Apostle Paul explained the supremacy of Christ. Hindi na kailangan pa ang ibang pilosopiya. Hindi na kailangan pa ang relihiyon na establish the religion. For us to be saved and for us to be able to be freed from the punishment or to be redeemed. Hindi na tayo kailangan pa na magtiwala sa mga pilosopiya ng tao. And so, yun po ang ating tema. Tingnan natin ang mga false teachings din and practices na nag-penetrate sa Colossian Church. Ito po yung paksa ngayon ni Pablo sa Colossians chapter 2. At una, ay yung pong tinatawag natin ngayon na Gnosticism. Tinagalog ko ito sa God Questions Tagalog. Wala akong makitang Tagalog. Kaya Gnosticism lang. Pero ang hirap pa rin i-explain. So ang ginagawa ko, pag tinagalog ko ang isang theological word, may kasamang explanation pero wala sa English yun. Sini-explain ko na ang Gnosticism ay dualismo o paniniwala sa katawan na ang katawan ay marumi, ang katawan ay makasalanan, ang mind, ang isip ay mabuti. So, mayroon kong pagbubukod, no? Ang Gnosticism ay resulta ng Greek philosophy na Gnosis, the mind, the knowledge is good, but the body is evil. So therefore, ano yung gagawin natin? Para natin maisabay yung ating katawan sa kabutihan ng ating isip, kailangan nating pahirapan ang katawan. Huwag nating i-fulfill ang kanyang mga luho, ang kanyang mga kagustuhan. Asceticism, no? Kailangan nating umiwas sa lahat ng magpaparumi sa atin dahil marumi na nga ito, para makasabay siya sa isip, kailangan nating ibukod ng ating sarili. Yun ang unang result noong Gnosticism. Ikalawa ay yung dahil hiwalay naman siya, kung itanong gawin natin, wala siyang effect sa ating kabutihan. Ang tawag naman doon ay licentiousness. Yung effect ngayon sa ating theology ay yung hyper grace ni Joseph Prince. Yan ay isa sa malayong resulta ng Gnosticism. Therefore, dahil tayo ay sumasampalataya naman sa Diyos, so tayo ay tunay ng pinatawad, tinubos, wala na tayong ano pa mang panganib na mapahamak pa dahil tayo ay pinili ng Diyos. Therefore, kahit anong gawin natin sa ating katawan, okay lang. Hindi ka na nga dapat humingi ng tawad pag nagkasala ka, sabi ni Joseph Prince, because forgiveness is only once. So that's the end. That's the results. May dalawang magkaibang extremes doon. At ito rin po ay, nung panahon na ito na isulat ang sulat ng Colossus ni Apostol Pablo, nasa beginning stage pa lang ang Gnosticism. Hindi pa ito ganap na isang malawakang filosofiya. At ang dahilan po ng Gnosticism ay ang paghahalo ng Jewish religion at saka ng Greek philosophy, syncretism. Yun na nga, nag-combine ang Jewish beliefs, ang Judaism, religion of Judaism, and then pagan Greek philosophy. Nag-combine sila into one teaching. The body is evil, only the mind is good. So therefore, ito ang sinasabi ni Paul. Sabi niya sa verse 8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo.
Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na nagsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo kasi pumapasok na ito ngayon sa inyong pananampalataya, sa inyong natuklasang pananampalataya kay Kristo. At may humahatol sa kanila. Sabi nga rito, may pumupunta sa kanila at sasabihin, oh, bakit hindi kayo nangingilin sa araw ng ganito? Yun ay Jewish yun. Mga Jewish festivals. O bakit kayo kumakain ng ganyan? Bawal yan. O bakit kayo umiinom ng ganyan? O bakit humihipo kayo ng ganyan? So may nanggugulo sa kanilang pananampalataya. May pumupunta roon sa kanilang iglesia at pilit na idinadagdag yung Jewish religion. Kaya nga sabi ni Pablo, Jesus is supreme. Nasa kanya ang lahat ng karunungan ng Diyos. You don't add anything to Christ. Yung hinahanap ninyo na kabutihan na kay Kristo, He is the holiness of God. Hindi kayo dapat pabihag sa katuruan na may dagdag pa. Okay si Christ, pero kulang siya. Kailangan ninyong dagdagan ng ganitong mga bawal, ng mga ganitong prohibitions, mga ganitong kaisipan. Dahil po ang Colossian city of Colossae ay mixture ng pagan Greeks and Jews. Yung katuruan ng dalawang grupong ito nag-combine and penetrated the church. Nag-penetrate si church. Mas mahirap ang kalagayan natin dahil talagang penetrated na tayo dati. Kasi kung meron ka ang pundasyon mo ay totoo, Christian, tapos may papasok, madaling bantayan siya. Kasi sa Pilipinas na pagdating natin sa ating mga barangay, nandoon na yung syncretic beliefs ng paganism, old Filipino culture, paganism at saka ng Roman Catholicism. Tapos ipapasok mo ang Christianity, magugulat sila, ganun pala. So it's very, very difficult for them to stay away or to eliminate yung teaching. Kasi nasa culture na ng Pilipino yan. Sa kultura na. Di ba, minsan, wala dito si Syra eh. Pwede ko sigurong gamitin illustration. Christian si Syra, pero natatakot pa rin siya sa multo. Kasi may syncretic pa eh. May syncretism pa eh. Kasi naniniwala ang Pilipino na may mga kaluluwa na nagagala. So naging Christian siya, pero naroon pa rin yung belief system ng Romano Katoliko na may kaluluwa na naggagala. Ito ang turo ng Bible, wala. Hebreo 9:27, pag namatay ang tao, hukuman na yung kanyang kaluluwa, sa impyerno na siya magpakailanman. Parurusahan na siya. Hindi na siya makahon doon. At kung siya Kristyano, sa langit na siya. Sino ngayon yung mga kaluluwa? So, ito yung mga paniniwala nung una, ang ating mga ninuno na mga kaluluwa ay bumabalik. Kasi sa Roman Catholic, sa totoo lang, wala nang babalik kasi nasa purgatorio na yun. Naghihirap na siya. Nandito pa rin ito. Dahil yun ang lumang paniniwala ng ating mga ninuno. So, ano ang resulting belief at practices? Una, grace plus human tradition or work salvation. Ito ang unang result ng syncretism between Jewish religion and Greek philosophy. Naghalo siya at ang resulta niya, grace is not enough. Christ is not enough. That's why sa sulat ni Paul sa Colossae, talagang sabi niya, si Christ lang, sapat na. Christ is superior. He is not among the creation of God. He is the co-creator of God. Kasi sumasamba sila sa creations eh. Why not worshiping the creator rather than the creation? Sabi ni Paul. At dito, pagdating sa salvation, dahil nga isiningit nila yung bawal-bawal, nagkaroon ngayon ng ideya ang mga Kristiyano na hindi tayo maliligtas ng Kristo lang. Hindi sapat. Kaya kailangan pala nagawa natin o
isakatuparan natin ang ating kaligtasan. Kaya sabi sa verse 29, sabi niya, "Since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world," why? Nagtatanong siya, bakit? Na parang kayo sa mundo pa rin, sabi ni Paul. Why? As though you still belong to the world. Why do you submit to its rules? Bakit kayo sumusunod sa mga kautusan ng mundo? Gaya ng huwag hahawak, huwag titikim, huwag hihipo ng ganito, ng ganyan. So sabi ni Paul, ang mga batas na ito ay walang kinalaman sa hinaharap at mawawasak din. Wala itong saysay sa pangwalang hanggan. Bakit? They are based on merely human commands and teachings. Ayon lang sila sa mga utos ng tao at katuruan ng tao. And such regulations indeed have an appearance of wisdom. Pero mali. Parang tila karunungan siya. Pero hindi siya ayon sa katuruan ni Kristo. Dahil nga Gnosticism, because the body is evil, you restrain it. You restrain it. That's the result of Gnosticism. One way of restraining it is by obedience to the rules and laws. Ano yung mga rules na binanggit ni Paul? Do not handle, do not taste, do not touch. These are the rules that Paul was mentioning. Alam ba niyo, these prohibitions are rooted in the Jewish Old Testament laws. Especially from the book of Leviticus and the book of Deuteronomy. Ito po'y galing doon sa lumang tipan. Ano yon? Do not handle. Bawal hipuin ang mga patay. Kahit patay na tao, patay na ibon, patay na hayop, patay na ipis. Lahat ng patay, bawal hipuin dahil magiging marumi ka. Bawal dumikit o bawal humipo sa mga taong may skin diseases. Sa may mga buni, sa may mga an-an, sa may mga ketong, lahat ng mga sakit sa balat, bawal siyang matouch. Pag na-touch mo yon, magiging marumi ka sa paningin ng Diyos. Bawal humipo sa nagme-menstruation. Bawal maupo sa inupuan. It includes not touching members of opposite sex. Kahit hawakan mo sa kamay, bawal. Do not eat. Pati sumusunod doon sa mga pagbabawal. Ang food laws ng mga Judaizers ay kilala sa salitang kashrut. Kashrut. At ito'y nakalaman doon sa mitzvot, doon sa books of Deuteronomy and Leviticus. Bawal kainin ang mga hayop na kumakain ng kapwa hayop, yung mga carnivorous na hayop. Bawal kumain ng mga hayop na hindi na walang hati ang o walang pagitan. At hindi umunguya gaya ng baboy. Kaya bawal ang baboy. Bawal ang lahat ng hayop na walang bitak ang paa. Bawal ang rabbit. Bawal ang ibon. Dapat ay kumakain lang ng damo. Bawal ang shellfish. Ang mga kating dagat o lamang dagat na may shell. Gaya ng hipon. Sarap nun, no? Gaya alimango. Ako, sarap nun, Ate Esther. Diba? Bawal. Parang parang tila ang ganda na parang banal ka kasi, ayokong kumain yan kasi bawal yan sa ating relihiyon. So parang may anyo ng kabanalan, pero hindi ayon sa katuruan ni Kristo. Bakit? Sa gawa ang kaligtasan eh. Kaligtasan ay hindi dahil sa magaling kang sumunod sa utos ng Diyos. Kundi ito ay dahil sa namatay si Kristo para sa iyo, hinalinghan ka niya at tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Hindi dahil sa hindi pagkain ng dinuguan. Isa pa yan, dinuguan. Bawal na bawal po yan sa Old Testament. Pag walang puto, bawal. Kailangan may puto. Yung mga walang kaliskis, isda. Ang dami niyan, di ba? Halos kalahati siguro ng isda sa dagat, walang kaliskis. Diba? Yung ding mga pusit, mga lamang dagat na walang sa balat. Walang proteksyon. Lahat ng hayop, dagat, sa lupa, na marumi, ayon sa kanilang katuruan, ay hindi dapat kainin.
Bawal kumain ng mga hayop, ng mga ibon na kumakain ng kapwa ibon. At ito pa, bawal ang cheeseburger. Bawal ang cheeseburger. Kaya wag na kayong order sa McDo ng cheeseburger. Bakit? Bawal po kasi sa kanila yung gatas at saka yung karne pinaghahalo. Bawal na bawal yun. So kailangan wag mong lulutuin ang gatas, ay ang cheese is pasteurized milk. Tapos karne yung nakalagay. So bawal yun. So yung gatas at karne, bawal paghaluin sa pagkain yan. Kaya bawal ang cheeseburger. So it seems that it is obedience, no, to God, but it's not. Bakit? Ang laman noon, kaya ipinagbabawal yun, ay para sikapin mong maligtas sa iyong sariling gawa. At ang pamantayan mo na ngayon ng righteousness ay yung sarili mong kabutihan. Kaya ang mga taong ganito ay malimit magkumpara sa kanilang sarili sa ibang tao. Biruin mo yun, no, kumakain siya ng gano'n. Ako, mas banal ako kasi hindi ako kumakain yan, eh. Ay, grabe, tiniguan na naman ang inyong pagkain. Laro yan. Di niyo ba alam na ang buhay ay nasa dugo? Sabi sa Bible, ganyan. The problem is, yung mismong kanyang pangangatwiran ay salungat sa turo ni Christ. Ang sabi ni Christ, sa pananampalataya kayo naligtas, hindi dahil sa inyong mga gawa. Ang turo ng bagong tipan, ito'y sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa kayo'y mabuti, kundi dahil si Kristo ay mabuti at siya ang perpektong hand ng Diyos. And therefore, kaya ako sumusunod sa utos ni Christ, hindi sa utos ng tao. Pag sinabi ni Christ, okay na yon, okay na. Sabi ni Christ, kung pumapasok sa bibig, hindi naman nagpaparami sa tao. Pumapasok sa bibig, lumalabas din. O anong connection niyan sa kabanalan? Sabi ni Christ, ang lumalabas sa bibig, yun ang nagpapasami sa tao. Hindi ka nga kumain ng dinuguan, nakita mo naman yung isang tao na kumakain, ginudge mo siya na siya sa impyerno kahit hindi ka naman Diyos. Bakit mo alam? Sino ka para mag-judge na dahil lang sa kanyang pagkain ng dinuguan ay pupunta na siya agad impyerno? Nagkasala ka na. O paano yon? Mas malalaki pa ang kasalanan mo kaysa dun sa kumakain ng dinuguan, di naman nangja-judge. Oh, di ka nga kumakain ng cheeseburger. Ikaw naman, nagmumuni. Mura dito, mura doon. Character assassination. Pinapatay mo na yung tao dun sa iyong salita. So it seems that these are signs of humility, but actually it becomes arrogance. It becomes arrogance because they treat those prohibitions, those rules, as additional requirements for one's salvation. Parang ito'y dagdag na criteria o pangangailangan para kaganap na maligtas. Hindi sapat si Jesus Christ. Hindi sapat ang kanyang ginawa sa krus. Hindi sapat ang kanyang dugo para tayo tubusin. Yun ang katuruan din ng Roman Catholic Church, sadly, sad to say. Kaya kailangan may 7 sakramento na idagdag mo sa iyong pagiging Kristiyano. Kailangan kang magpabinyag para mabawasan ang kasalanan mo, mahugasan ng holy water. Yung iyong original sin, pagka ikaw ay nabasbasan ng tubig, mawawala yun. Kaya di work-based yun kasi gawa ng tao yun, eh. So ibig mo bang sabihin, hindi sapat ang Diyos para siya mapatawad doon sa krus na yung kanyang minanang kasalanan ay nilinis din at inalis ni Jesus doon sa krus? Kailangan pa ba ang gawa ng tao para alisin ang kasalanan na pinagdusahan ni Jesus? Yung original sin po kasi ay kasama pong sinolusyonan ni Jesus sa krus. Hindi parurusahan ang lahat ng tao dahil sa iyong minanang kasalanan, dahil makasalanan ka lang by nature. Parurusahan ka dahil ikaw ay gumagawa ng sarili mong kasalanan. Hindi dahil minana mo yung kasalanan na yon sa magulang mo. Walang tayong dadalhin ng Diyos sa impyerno na bata. That's why babies who died in infancy, they are all in heaven right now. Bago sila makaabot doon sa age of accountability na hindi pa nila alam ang masama at mabuti, sila'y kinuha ng Diyos, sila'y sa langit. Hindi kailangan ang binyan. That's right.
Mayroon pong pinilabas na ang Theological Commission ni Pope Benedict. Napakagandang basahin ng mga Roman Catholic. Sabi ni Pope Benedict, nagtalaga siya ng komisyon ng mga marurunong mga scholars na Roman Catholic scholars. At yung komisyon na yon ay kanilang pinag-aralan ang limbus infantium. Kasi ayon sa katuruan ng simbahan, pag ang bata'y namatay na hindi nabautismohan, nabinyagan, pupunta siya sa limbo. Hindi siya makapunta sa langit dahil hindi naman siya banal, dahil siya may ninanang kasalanan. Hindi naman siya pwedeng dalhin sa impyerno dahil wala naman siyang sariling kasalanan. Kaya nag-invent sila ng isang imaginary place. Imaginary lang yan, wala naman talagang gano'n. Pero ang isip na lugar na tinatawag na limbus infantium kung saan doon sila naglilimburak. Kaya 'di ba may kantang Limbo, Limbo, Limburak, mga bata na namatay ng baby pa. At ito ang problema, natuklasan nila na ito'y turo lang ng tao. At inalis nila ngayon yung katuruan ng limbo ng Theological Commission na yun. Kaya ngayon, hirap na hirap yung Roman Catholic Church sa pag-integrate nung katuruang ito. Ano ngayon yung mga batang namatay na ngayong wala na, sarado na ang limbo, saan sila pupunta? Ang title ng kanilang libro ng Catholic Theological Commission na kinomisyon ng Vatican ay yung The Hope of Salvation for Infants Who Died in Infancy. Ganun po ang title. May pag-asa sila sa kaligtasan. And somehow, nakakatuwa na kahit ganoon, no, meron pa rin na lumilitaw na mga katotohanan. Well, Martin Luther came from the Roman Catholic Church. We believe that pag ang isang tao talaga tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos, kahit nasaan kang relihiyon, matutuklasan mo ang katotohanan dahil ipapatuklas sa iyo ng Diyos from the Bible. But the problem is, if you are truly an elect and you are saved, you will go out of that false religion and you will join a religion that teaches only sola scriptura or scripture alone. That's why scripture alone. Hindi tayo nagdadagdag, hindi tayo ayon sa tradisyon ng tao. We believe only what the scripture teaches. Sola scriptura. Kaya lang, may recommend sana ako na libro na sinulat ng isang former priest sa Bicol, si Father Anthony Pizota. Namatay na siya eh. Ah, ang kanyang libro ay sa mga Christian bookstores. Kaya lang laging binibili, laging ubos. Kasi binibili ng mga madre, sinusunog. Ang kanyang misyon ay para sa isang pastor na Baptist na ibalik sa Roman Catholic. So nag-church siya doon sa kwento niya, nag-church siya sa isang Baptist church. Sa kanyang nakikinig sa sermon, na-regenerate siya at hindi na siya mapakali. So ang kagustuhan niya na yung Baptist pastor ay umalis sa Baptist. Siya ngayon ang umalis sa kanyang kora paroko at dinala niya lahat ng kanyang gamit ng kotse papunta doon sa Baptist Church at nagsabi sa pastor, "Ako'y pari, pero ayoko na. Pwede bang dito ako makitira?" Grabe ang kanyang history. Then nag-aral siya ng pagkapastor, naging pastor at naging writer ng Christian denomination. Pero laging ubos nga yung libro niya kasi binibili. Siyempre, mahirap ng malaman ng kapwa Kristiyano, Katoliko, yung kanyang sinabi doon. Kaya ito ang dahilan kung ba't sinabi ni Paul, "So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught." Yun ang reason. Sabi niya, kaya ngayon, gaya ng tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon, patuloy kayong mamuhay ayon sa Kanya, na nakaugat at nakatatag sa Kanya at napalalakas sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo. Dahil yung turo ay may malaking epekto sa pananampalataya ng isang tao. And overflowing with thankfulness. So Christ is enough. Yan ang sinasabi ni Paul. His blood is enough as a ransom for those who believe.
Sapat ang kanyang dugo bilang pambayad sa mga sumasampalataya. Hindi mo aaring dagdagan o hindi mo dapat dagdagan ng anumang bagay o anumang gawa ang kanyang natapos na gawain ng pagliligtas sa krus. Anumang dagdag sa kanyang ginawa ay insulto kay Jesus. Ito'y insulto sa Diyos. Sapag tayo mong paniwalaan ang Diyos, ligtas tayo sa kanyang sariling plano at layunin. Hindi ayon sa iyong sariling gawa, kundi ayon sa ginawa ni Jesus. Ito insulto sa Diyos na itrato ang kanyang kamatayan sa krus bilang incomplete o hindi kumpletong trabaho ng pagliligtas. Pinalaya niya tayo sa kawalang kabuluhan ng tradisyon ng tao at sa ating mabubuting gawa na kahit anong gawin mong mabuti kung doon ka aasa, kapatid, hindi ka maligtas kailanman. Kahit anong gawa mong mabuti, kahit para ka ng rebulto araw-araw at nag-iiwas kang magkasala, hindi ka pa rin maliligtas nun, kapatid. Sapagkat kahit isang kasalanan lang, hindi na yan sapat para ka tanggapin ng Diyos. Jesus paid the price. He paid our salvation with His life. Kanyang buhay. Yun ang sinasabi ni Pao. At dahil binayaran ka na, hindi na ikaw, hindi na sa'yo ang iyong buhay. You don't own your life, right? You don't own your bodies. You don't own your body. Ito'y kanya na. Tayo mahalaga hindi dahil sa ating intrinsic na kahalagahan, pero tayo mahalaga dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Meron pong isang picture ng isang pusa at isang aso na magkatabi na nakahiga. At merong nakalagay sa kanilang ulo sa picture na VIP. Nang ibig sabihin ay very important pets. Napakahalaga. Milyon ang halaga nung dalawang hayop. Tapos, the next line ay ini-explain what makes them important is who owns them. Bakit sila mahalaga? Dahil mahalaga yung may-ari. Dahil sila'y pag-aari ng isang makapangyarihan na tao. Tayo mahalaga rin. Dahil tayo'y pag-aari ng Diyos. You are far more important than anything in this world because God owns us now. Bakit ka sumusunod at nagpapaalipin sa hindi ka naman pinili? At hindi mo naman Panginoon. Yung sinasabi ni Paul. Sige, sumusunod sa mga tuntunin. Hindi naman yun. Nagligtas sa'yo. Hindi ka sumunod kay Kristo lang. In Him. Rooted in Him. In faith alone. Sabi nga ni Pablo, siya ang kapuspusan ng lahat ng karunungan ng Diyos. Nasa Kanya ang lahat ng karunungan, iwalhatian. Hindi mo na kailangan maghanap sa iba. Hindi mo na kailangan mag-memorize pa ng katuruan ng kung ano-anong mga relihiyon. Christ is enough. His teachings are enough for us to live according to the will of God. Pag may turo, may bawal, hindi galing kay Christ, hindi iyon totoo. Kahit ano pa ng kabanalan ang makikita sa buhay mo. Pag-aari ka na niya, huwag kang susunod na sa hindi mo naman Panginoon. Huwag kang maniwala sa mga taong ang Panginoon naman nila ay hindi si Christ. Huwag ka naniniwala doon. Kalaban nga siya ni Christ eh. Hindi si Christ ang kanyang itinataas, kundi yung karunungan niya. Yun po yung mga Gnostics, no? Kailangan nilang makaabot sa karunungan na maging kaisa ng kosmos na mawala sa sarili. Yun ang kanilang objective, mawala sa sarili, mawala sa sariling kamalayan para mawalan ka ng anumang isipin tungkol sa iyong sarili. And this will lead to another result of Gnosticism, which is mysticism. Ito ang isa pang maling katuruan, mysticismo. Ang mysticismo ay yung karunungan sa mga misteryoso. Parang gusto mong alamin yung hindi mo naman pa kayang alamin, pinapalagay mong ganoon, pero hindi naman mo alam kung ano talaga yon.
Yun ang mysticism. This is a spiritual apprehension of knowledge inaccessible to the intellect. Hindi na siya kayang abutin ng iyong karunungan, pero pinipilit mong abutin. At ito'y maaaring ma-attain through contemplation gaya ng yoga. Yung pong yoga is one way po yan ng mysticism. Bakit ang yoga? Ipa-practice mo ang iyong sa isipan sa pamamagitan ng iba't ibang posisyon o kung anumang mga ah, ah, shape o anumang kalagayan ng katawan na yung isip mo ay iyong ibablangko yan para ma-attain mo yung apprehension na yon ng knowledge, contemplation, and self-surrender. Susurrender mo sa cosmos ang iyong sarili. Mawawala ang lahat ng iyong problema, alalahanin, papayat ka pa. Nag-e-exercise ka. Diba? Pagkatapos. So ang mysticism is characterized by self-delusion. Dinadaya mo ang iyong sarili. Or dreamy confusion of thought. Parang nangangarap ka na nakausap mo ang Diyos. Ganun. So habang nagko-contemplate ka, iniisip mo, kaharap mo ang Diyos, pero hindi mo kilala yon. Basta imaginein mo lang. At pilitin mo na abutin yung ganoon na isipan na kailangan makausap ko ang Diyos. So ngayon, malulunod ka doon sa iyong kalagayang yon hanggang mawala ka na sa sarili. Yun yung mysticism. At present na present yan ngayon sa ating churches. Kino-confuse ang sariling pag-iisip, especially when based on the assumption of occult qualities or mysterious agency. Ito ang reason kung bakit sinabi ni Pablo sa chapter 2, verse 2 to 4, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip-lakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos sa katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Siya na Kristo na ang hiwaga ng Diyos. Kung naghahanap ng ibang hiwaga apart from Christ, iniisip nyo yung ibang Diyos o yung ibang deity na baka makaisa kayo noon, yung naging isa nitong deity na to sa yoga, sa Buddhism at saka Hinduism, kayo magiging malaya sa kahirapan. Kasi ang kanilang problema sa Hinduism at Buddhism is the suffering on earth. How can we escape suffering? So to escape suffering is to be one with cosmos, with the nature, and free yourself from all problems and all hardships. But to do that is to blank yourself, blank your thoughts, and to think of some mysterious things and agencies or agents in your mind. Sabi ni Pablo, si Kristo na ang hiwaga ng Diyos. Huwag na kayong mag-isip pa ng ibang hiwaga o ng ibang paraan para sa mundong ito sa pamamagitan ng karunungang yan. Sabi niya si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. In Christ is hidden all the wisdom and knowledge of God Himself, the true God. Siya ang batayan ng lahat ng karunungan. Pag nalaman mo ang sinabi ni Kristo at ang naunahan mo ang sinabi ni Kristo, iyon ang karunungan ng Diyos. Lumikha ang lahat ng bagay. Imagine that. We can now grasp the infinite mind of the Creator through the words of Christ. And the words of Christ are written in the Scriptures. Hindi mo na kailangan pa ng ibang libro. Alala ko yung tita ko na nagkasakit. Tumira siya doon sa aming house church sa isang kwarto. Sinisikap ko na pagka nag-preach ako, inaabot ko siya kasi hindi siya makapag-church kasi may sakit. Hindi siya makatayo. So pinapagamot ko siya noon. Bakit ko siya pinipilit abutin? Kasi siya puro mystical. May mga librito siya na mga nobena kay ganitong santo, nobena kay ganitong para magumaling. Doon siya nagtitiwala sa hindi karunungan ng Diyos, hindi sa kay Kristo. Gawa-gawa ng tao na ang patungkol ay isang santo. Why not direct your prayers to God through Christ alone? Christ alone is the
mediator. Siya lang ang tagapamagitan natin sa Diyos. Wala tayong ibang dapat dalanginan, lapitan o sambahin. Wala tayong takot sa Diyos Ama. Si Jesus Christ lang. Sapat na siya. He is far superior than all other deities that are only invented by men. Jesus Christ is not an invention. He is a reality. He was God, sabi ni John. He was with God, kasama ng Diyos. And He was the creator. Through Him, all things are created. And then He became flesh. Verse 14, John 1:14. He incarnate. Nagkatawang tao ang Diyos. Siya ang hiwaga. Reveal sa atin. He is the mystery now revealed to us. And it's so precious to contemplate on that thought, the truth. The thought that God is now with us. And He bought us. He gave us freedom from our sins. He gave us freedom from rules and human traditions. He gave us freedom from all philosophies, vain deceits of men, because His words are true. His words are God's words. And it's so, ah, napaka-blessed natin upang ating maunawaan ang isip ng Diyos. Sino tayo para marating natin ang ganitong katayuan? Na naunawa natin ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Na tayo pagkaisahin niya. Na pagkamatay natin ay makasama natin ang lahat ng mananampalataya at ang ating mga kapwa Kristiyano sa langit kasama ang Diyos. Magpawalang hanggan. Kaya sabi ni Pablo, si Jesus ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi kung huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Sa verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Ano ang resulting practices ng mga taga-Colossus dahil sa paniniwala nila doon sa mga outworldly, di ba? Deities and mediums. They prayed to angels. Wow. Sabi dito ni Paul, nananalangin na sila sa anghel, hindi na kay Christ. Hindi na sa Diyos. Nananalangin sila sa anghel. So sabi rito, sa verse 23, verse 18 rather, do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. They are now worshiping angels, literally. Why? I found out in my studies that they are worshiping Michael Archangel in Colossae during that time. Mayroon po isang writer, historian, na kanya pong natagpuan na nung late 300 AD, mayroon pong isang napakalaking church doon sa Colossus. Ang pangalan ay Church of Saint Michael Archangel. Church of Saint Michael. At nabuo itong church na to, itong mga sumasamba kay Miguel Arcangel, na-develop ang ganitong pananampalataya dahil may kwento lang. Kaya sabi na po, niwala sa mga kwento ng mga ninuno. Yung mga alamat na yan, yung mga kwentong barbero, marites lang yan, niniwala kayo kay Christ. Kasi si Christ hindi marites. He is the truth, the way, and the light. No one can teach the truth, but only Christ. So, noong late 300 ADs, ang sabi ng isang legend doon, sabi ni, ang apelyido ng historian ay si Traynor, in-explain niya yung legend. Ayon sa isang sabi-sabi, na iniligtas daw ni Michael Arcangel o Miguel Arcangel ang town ng Colossus sa request daw ng isang priest na ang pangalan ay Archippus. Who's Archippus, hindi priest?
Mababasa po si Archippus sa Colossians 4:17. So, kumbaga alam din nila na si Archippus ay isang pastor, pero ginawa nilang priest sa kwento at si Archippus daw ang humingi ng tulong kay Miguel Arcangel. At ang sabi dito, Archippus seeks divine intervention to rescue the Christian populace of Colossae from a pagan invasion intent on diverting the waters of the Lycus River to flood and kill the city dwellers. So, humingi daw ng tulong, nanalangin daw, kaya yun yung sinasabi ni Paul. Ibig sabihin, during that time, wala pa yung St. Michael Church, meron na talagang samba kay St. Michael Archangel. Ito mga taga-Colossus, ito yung mga elemental forces, yun sinasabi ni Paul. Why are you believing in the elemental forces of this world rather than focusing your thought on the mind of God through Christ? Si Michael Archangel, siya yung nilikha lang eh. Nakita mo doon sa chapter 1, yung pinag-aralan natin the last 2 weeks. Di ba? Na pinag-aralan natin na even si Christ ang lumikha din ng spirit beings, mga angels. Bakit? Kasi nga, nire-refute ni Paul. Yung practices nitong mga taga-Colossus, nagpe-pray sila kay Miguel Arcangel. Totoo naman si Miguel Arcangel. Nag-i-exist. Pero he can't be prayed. We cannot pray to him to ask for anything from God. Sabi ni Paul. So, ang ginawa daw ni Miguel Arcangel sa sabi-sabi ng matanda ay bumaba daw siya at kanya daw itinusok ang kanyang espada sa mundo at yun ang dahilan kaya daw naghiwalay yung tubig sa ilalim ng lupa at naligtas daw ang mga tao sa Colossus. At yun daw ang dahilan kung bakit daw yung topography daw ng Colossus ay iba. May ilog sa gitna. Kasi hinati daw para doon daw dumaan ang tubig. Napakagaling, di ba? So, para nga namang ang gandang pakinggan. Pero that is not of Christ. That is not the teaching of Christ. So, do not worship angels, Christ alone. Yan ang sinasabi ni Paul. Do not worship angels. Do not worship Michael, Archangel. Christ alone is enough. Christ is the sole object of worship. Siya lang ang tama at nag-iisa na object ng pagsamba. At siya lang ang makakapag-intercede sa atin, sa pagitan natin at ng Diyos. Maging si Apostle John, muntik nang sumamba kay Angel Gabriel, no? Pero sabi ni Angel Gabriel, wag kang sasamba sa akin. Ako'y anghel din lang. Ang Diyos lang ang sambahin mo. Romans 8:34, sabi doon, si Jesus ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Si Jesus ang lapitan natin, hindi si Michael. Yun ang sinasabi ni Paul, Hebrews 17:25. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Another result of false teachings na ito, na Greek philosophy, self-imposed worship o self-styled worship. Yun ang sabi rito ni Paul. Ginawang sariling pamantayan ng pagsamba sa Diyos. Pero silang sariling uri ng pagsamba na hindi approved ng Diyos. Kaya sabi rito, such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship. May sarili silang pagsamba, na uri ng pagsamba na sila lang ang may gawa, hindi ang Diyos. Dahil sa mysticism. Dahil may mysticismo eh. So nag-entertain sila ng higher knowledge than the knowledge of God. May sarili na sila ngayong uri ng pagsamba. Kasi iba na ang sinasamba nila, hindi na tunay na Diyos. Sino ang susundin mo ngayon sa iyong pamantayan sa pagsamba kung wala kang pamantayan galing sa Diyos? Sarili mo. So pagan worship is much like, ganito pa rin noon. Kung ano yung ginawa ng mga Israelita nang si Moses ay nagtagal sa Mount Sinai, nawalan sila ngayon ng pasensya, ng tiyaga sa paghintay sa kanya, ginawa ng mga Israelites, kinuha nila yung mga gold sa mga Israelite. So sabi niya, akin na yung inyong mga ginto. Sabi niya, Aaron, igagawa ko kayo ng, sabi kasi ng mga Israelite, gawa mo kami ng aming Diyos. Kasi wala na si Moises eh. Sila ang Diyos, hindi na namin siya makita. So ang ginawa ng mga Israelite, pagawa ng Diyos. Ang ginawa ni Aaron, kinolekt yung mga ginto at hinugisan ng hugis buya,
yung batang baka at inilagay sa gitna at yung mga Israelita ay nagsasayaw doon, naglasing, nag-orgy, nag-sexual orgy. Imagine that. Pagan. That's pagan worship. Self-imposed worship, not God-ordained worship. And they drink and held orgies around the cup, chanting and speaking in other tongues as they lose their consciousness. Ang isang pinaka madaling paglalarawan sa pagan worship is losing consciousness. It's the worship of God. When you worship God, you keep your mind on Christ and you don't lose your mind. Kaya nga sabi ni Paul, be sober when you worship. Be sober in your prayers. Maging gising kayo. Kung gising ka, alam mo ang ginagawa mo. But pagan worship is, they empty their minds and they just think about what they feel. Ano yung kanilang nararamdaman. So kung masaya na sila, hahalakak na sila, napipil nila na sila'y kakanta na mayroong kung ano-anong ah, tempo or ano, kakanta sila, sumagulo. Kasi nga wala na sila sa sarili. That is pagan style worship. Kasi pagkapasok sa Diyos, makikita ninyo sa templo, babasahin ang Bible. Maunawaan nila at sila iiyak. Dahil tumutugon sila. Nakikita nila yung kanilang sarili. In comparison with the holiness of God, they fell short. Kaya sila umiiyak at nagsisisi sila. It's the worship of God. Ano, kilusan. Kung anong gusto nilang gawin sa palibot ng kanilang ginawang Diyos, yun ang kanilang gagawin. Kung anong gusto nilang lyrics, yun ang kanilang kakantahin. Kapareho ng Goddess Ewa ng Avatar. Di ba? Doon sa pelikula. Napanood ko rin yun eh. Nanonood din ako ng mga ganun para alamin, ano ba yung laman nito? Di ba si Ewa ay isang puno at nagko-connect sila doon sa pamamagitan ng kanilang parang may buntot sila eh, di ba? Ko-connect nila doon sa mga baging ni Ewa. Tapos mawala sila sa sarili. Ganun ang pagan worship. They lose consciousness and they think that yung creation, yun ang Diyos. Hindi ang creator. Parang itong puno ay may isip at may kapangyarihan na alamin kung ano ang future ng mga tao o ng mga avatar at nakikipagkaisa sila dito kay Ewa. A big tree na pinasabog ng mga earth ng tagamundo. Kaya nagalit si Ewa. Diba? Actually, that movie is non-Christian. So kaya nga kung manonood kayo kahit ng mga pelikula, be conscious of what the film teaches. Baka mamaya bilib na bilib ka na doon, paglabas mo si Ewa na ang Diyos mo. Diba? Lalo yung mga Korean novela, dino-Diyos na yung mga Koreano minsan. Wala nang pakialam sa ibang tao, pati magulang, limot. Laging iniisip yung mga tawag diyan, ano na nga, mga Korean stars, K-pop, yun K-pop, grabe. Grabeng influence ng K-pop. Problema, mga K-pop, ang iba diyan Buddhist, Hinduist, kita mo nagpapakamatay sila. They don't have hope in this life. Usually, they can't find true happiness in this life because they are not Christian. They don't know what is their role in this earth. So they lack the purpose. So kaya ba yung mga anak nyo, babad na babad doon, ituro nyo, bantayan nyo, baka ang tinuturo na, o kaya movie, baka ang tinuturo niyan ay ibang Diyos. At pagdating ninyo, iba na. Modern Christian worship today is much like pagan worship. Self-imposed, self-styled. Hindi sila makapag-worship pag walang drums, walang instruments, walang kakanta. And they try to alter their state of mind into unconsciousness. Pansin niyo yun? Sa mga Pentecostal charismatic churches, pag dumalo kayo, talagang ina-alter nila ang kanilang isip, parang binablangko nila sa saliw ng tugtog ng gitara at ng drums. At ang sabi nga ay, they elevate self and strip God with His deity. So they strip God, so ito ang Diyos, pinapababa nila ang Diyos, kapantay ng tao, and then they elevate themselves higher than God. Yun ang pagan worship.
Parang ikaw na ang masunod. Example, Carrie Jobe. Tignan mo yung song ni Carrie Jobe na ang title ay The More I Seek You. Sabi ni Carrie Jobe, "The more I seek you, the more I find you." The problem is no one seeks God according to the Bible. Balik mo, 'di ba? Sa kanya, I can seek God. And the more I seek God, the more I find God. Parang depende sa'yo yung pagre-reveal ng Diyos sa'yo. So that's not the true biblical teaching. Ang Diyos, siya ang papahayag sa'yo kahit ayaw mo. Sa kanya, kailangan ako ang mag-seek sa kanya. Paano siya makapagpahayag sa akin? Yung sabi niya, "The more I find you, the more I love you." Wow. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet. So inelevate niya ang kanyang sarili, kapantay na siya ng Diyos, at uupo na siya sa paanan ng Diyos, and drink from the cup in your hand. Wow! Ang Diyos ay parang naging taga-tagay niya. Inom, baby, inom. Blasphemy. Lay back against you and breath. Feel your heartbeat. Naging sensual mo. God has no heartbeat. He is a spirit. Can you hear the heartbeat of God? Kahit pa ito ay figure of speech, it cannot. If you have the right theology, you cannot say to God, I feel your heartbeat, oh God. Ano yan? Boyfriend na yan. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Ganda, di ba? Ng tono. Nakakalunod, mawawala ka sa sarili. Na parang ang Diyos ay katabi mo na at pinapainom ka na. At kayo'y nagkakahiligan na, iinom ka sa kanyang cup. Another example, pagan. Pagan way of worship, pagan song. Sabi niya, "What a beautiful name." Song by Brooke Ligertwood and Hillsong worship. Sabi niya, "You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ." Maganda pa sa una eh. Ganda. Okay sana. Pagdating sa second stanza, sa next stanza, sabi rito, "You didn't want heaven without us." Doon na bumagsak. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What could separate us now? Ito ang nakaka ano dito. You didn't want heaven without us. Ayaw na daw ng Diyos sa heaven kasi wala tayo doon eh. Na para bang may kulang ang Diyos sa heaven. Na para bang tayo ang kukumpleto ng heaven. So hindi kumpleto ang Diyos, hindi siya masaya sa heaven kung hindi kanya isasama. Kaya napakahalaga mo. Napakahalaga mo. Kaya siya bumaba, kahit siya Diyos, kasi hindi siya kumpleto eh. Mind you, God is complete even without us. God is complete even if He will destroy the whole world right now. He cannot be affected by His creation. He is self-fulfilled. He is self-sustaining. He is self-sufficient. Walang kulang sa Kanya. He is sufficient in Himself. Indeed, He doesn't need even a single human on earth to make Him happy in heaven. But here, pagan worship in the church. So you didn't want heaven without us, Lord. Wow. At tuwang-tuwa naman yung kumakanta. Nawawala sa sarili. Oh, thank you, Lord. I'm very, very important, Lord. So you came down from heaven so that I can fulfill your satisfaction. Sabi nga, even sa Wikipedia, ito na Wikipedia na. Ang sabi ng Wikipedia sa contemporary pagan ritual, sabi niya, contemporary pagan ritual is typically geared towards facilitating altered states of awareness or shifting mindsets. In order to induce such altered states of consciousness, pagans utilize such elements as drumming, visualization. Di ba napaka-familiar? I-visualize mo. Di ba? Chanting, singing, dancing, and meditation. You blank your mind with any thought other than what you want. Kung ano lang yung gusto mong isipin, i-visualize mo yung kotse mo. Positive thinking, positive mindset, self-help,
Kita mo may mga preacher kayong naririnig, pag kayo nasa-satisfy sa kanila, hindi mo tunay na alam ang ebanghelyo. Nakikinig din ako sa kanila, gaya kay Tito. Kaya kayo mga ganyan, kayo dapat ganito, 'di ba? Kaya magtipid. Maganda rin naman, pero that's not worship. That's not the word of God. That is a self-help guru in front of you. He is not teaching the whole counsel of God. He teaches what he likes to teach, what he wants to teach, not what God wants to teach. Biblical Christianity says Christ alone is sufficient. Pagan teaching, philosophy of the world, moralism, and Judaistic tendency says, no, Christ is not sufficient. Legalism. We need legal system so that we can be saved from the wrath of God. Those are heresies. We must know and understand the gospel as not to be led astray. Baka mamaya, akala mo, Christian pa yung church mo. Pinuntahan mo. Pero hindi na pala. Paigan na pala yon. Tapos akala mo save ka pa. Kasi ang daming ginagawa nyo di ba? Ang daming bawal sa amin. Talagang tunay kaming Christian, di ba? Kami yung mga matitino. Iba kami sa iba. Pero yung pala is ritualism na siya. Legalism na pala. No more gospel teachings. Christ alone is sufficient. Today is the total and complete. The application for us today is the total and complete sufficiency of Christ in our lives, both for our salvation and our sanctification. We must be on guard. Any deviation that would diminish the centrality of Christ as Lord and Savior. Huwag tayong magpaligaw. Pantayan natin ang ating sarili pag tayo ay nadideviate na. So kung may ibang relihiyon o ibang Christian church na sinusubukan na equate ang katotohanan na iba ng book, yung bang mga theology books na pinapantay na sa Bible, patulad ng Calvinism, yung kay John Calvin na ang kanilang handbook. Yan ang Bible eh. And then always refuting as if John Calvin is their Savior. No, you must go back to Christ. John Calvin is only an intellectual giant in Christianity. Yes, we praise God for him because God has given him the wisdom and the knowledge to explain the deep things of theology. But no, he is not our mere guide. There are other writers. Any religion that tries to equate itself with the truth using books that claim the same authority as the Bible, or which combines human effort with divine accomplishment in salvation, they must be avoided. They must be avoided. Only Christ can show us God's way and His will. Huwag tayo nang maniwala sa astrology, occultismo, huwag tayong mag-join sa mga hindi natin kilala at alam kung ano ang tinuturo. Yung mga stars, horoscopes, huwag kayo na diyang magsangguni. O pupunta kayo sa Quiapo, no, magpapahula. That is pagan. That is pagan practice. Huwag kayong maniwala sa mga hula-hula kahit sa mga Christian churches na mga propeta. Hindi, wala nang hula-hula ngayon. Nasa Bible na lahat ng dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. There's no need for extra special revelation from God. The Bible is enough because Christ is enough. The words of Christ is in here. So you don't need any teachings other than the teachings of Christ. Only Christ does in His will and revealed word can show us the way to the Father. And He alone can teach us the will of God through the scriptures. Through the power of the Holy Spirit. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po ang aming patuloy na pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, sa lahat ng ginawa mo po sa amin sa linggong ito. Kayo po ang aming pong sinasamba
at ang amin pong pinaparangalan at pinasasalamatan, Ama, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y magpasalamat at humiling sa ating Diyos ng anumang atin pong kinakailangan para sa buong isang linggo. Tayo po'y tumayo. Let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa lahat ng iyo pong mga ginawa sa aming buhay at sa iyong patuloy na ginagawa sa aming mga individual na buhay upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo. At dalangin ko po, Ama, sa umagang ito, sa hapong ito, ang patuloy mo pong pagpapala sa mga kapatirang naririto, anuman po ang kanila pong mga kahilingan, kung may karamdaman na dinaramdam, dalangin ko po, Ama, ang iyo pong patuloy na kagalingan, ang iyo pong iparana sa kanila. Gayon din po kung may pangangailangan pinansyal, ikaw po ang magpuno, Panginoon, ng anumang pangangailangan ito, inyo po silang i-bless ng mga pinansyal na pangangailangan nila upang patuloy po silang makasurvive at makapagpuri sa inyo, makapagpasalamat sa inyo sa pamamagitan ng mga biyayang ito. Dalangin ko rin po ang may mga problema po sa kanila pong mga relasyon, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw po ang maayos po nawa ng mga relasyon nila at patuloy na maging maayos po ang pagsasamahan ng bawat pamilya at ang bawat mananampalataya sa kanilang kapwa mananampalataya. Ganyan din po ang patuloy mo pong pagbibigay sa amin ng kalakasan upang kapaglingkod sa inyo sa anumang kapasidad na kaya naming gawin upang patuloy po kaming magamit ninyo sa inyong kaharian. Dalangin ko po ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa mananampalataya, nawa po ay maabot namin sila ng iyong mabuting balita at sila rin man ay makakilala po sa inyo. Dalangin po namin ang patuloy na iyo pong pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ayon sa iyo pong kayamanan at sa iyo pong kapangyarihan, ay kaya mo po itong sustain, aming Diyos, sapagkat kami ay sumasampalataya sa isang Diyos na buhay, sa isang Diyos na hindi po kailanman nagsinungaling at tapat sa iyong mga pangako. Sa iyo po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming pong mga nagawa at natutunan sa umagang ito. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak at ang pagkisama ng Diyos Espiritu Santo ang sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Pa rin po ang Panginoon at magandang hapon po sa ating lahat.